Ano yung meron ka bang downest moment na na-feel mo na parang kailangan mo talaga mag-lie low or anything na mag-reflect para sa sarili mo? Ay, ganun ka ba? Kasama sa Sunny? Ano, Personal lang. Oo, may time na parang ayoko magtrabaho muna. Kailangan ko muna magpahinga for a week kasi gusto kong ramdamin muna yung nararamdaman ko yung mga panahon na yun. Pero naisip ko rin naman na lahat nangyayari kasi kailangan mangyari. And matututo ka rin naman dun sa lahat ng pinagdaanan mo, lahat ng pagkakamali. Kaya ngayon, you can be a better person after that. Yung pananahimik mo ba na yun yung moment mo, alone time mo na yun, nagamit mo ba siya yung sa mga sumunod na nangyari sa buhay? Oo, kasi ngayon may ginagawa kami ni Marco naman ng movie. So, sakto lang. Actually, recently lang. Sakto yung first day namin, puro iyakan. Doon, nalabas ko na lahat. Sabi ko, okay, this is the time na malabas ko na lahat ng nararamdaman ko rin. So, yun, nagamit naman yung mga malulungkot na moments. So, yung malulungkot na moments mo na yun, ano yung ginawa mo para, to stay yung dun sa passion mo sa acting, sa trabaho, sa buhay? Hindi ko muna inisip actually yung work at that time. Ang inisip ko muna yung kung paano ko magiging okay. Which is, yun yung mga kaibigan ko. Yan papasok, sabihin ko, guys, mag-overnight kayo, kailangan ko kayo. So, dahil 9 sila, nagtitake turn sila. So, everyday, meron akong kasama matulog. So, nakakatuwa naman. Kasi parang, kinakausap din nila ako. Parang nagiging therapy session din. Pero free, kasi kaibigan ko yung mga yun. So, after naman nun, naging okay naman ako. Segue lang, since kasama mo rin si Marco dito, hindi ba kayo nahihirapan na parang kumalas din sa mga karakter na sunod-sunod mo din? Hindi naman. Ako sa akin, hindi naman. Kay Marco, kasi konti lang din dito si Marco so hindi naman siya masyado nahirapan sa characterization. I mean, ikaw sa role mo naman, yung mga sunod-sunod projects. Hindi naman. Hindi naman kasi as long as alam ko naman yung script, tapos nahulma ko na kumbaga yung character ko for that movie, mabilis nang balikan. So, tsaka mabait naman kasi sila din. Sabi nila ako, ganito ulit, pag nakalimutan. So, okay lang. No pressure at all, kumbaga. May pressure pa ba pagkasama mo si Marco sa mga pelikula? Wala! Project? Wala pressure doon. Actually, ang sarap katrabaho sa Marco. Like ngayon na may ginagawa kami, nagtutulungan kami. Pag pagod yung isa, nandito ako para alagaan ka. Same way, ganun. Kung kakatapos lang ng crying scene, o diba, di pasayahin niyo yung isa't isa. Paano? Secret. Based sa mga social media, syempre maraming nakakita na open naman yung closeness niyo ni Marco. Siguro how do you describe yung friendship na meron kayo? Paano ba? Hindi kasi kami masyadong public ni Marco regarding where we stand. Pero, ang masasabi ko lang, masaya akong kasama si Marco. Masaya ako sa piling niya. Joke lang. Content ka na. Masaya ako with him. Ayun. Ano yun, mas gusto mo na lagi na lang kayong dalawa yung magkatrabaho or open pa rin kayo na maka-work sa... may maka-work na iba? Okay lang na may mga katrabaho kami sa iba-iba. Hindi namin nilalak yung sarili namin sa isa't isa. Just because, of course, kailangan natin mag-grow dito sa industry na to. And baka mamaya, mas makatulong pa yun for, sa career. So, okay lang. Basta nandito lang kami to support each other. Kumbaga. Since close na kayo ni Marco, usapan niyo ba na next level yung friendship? May ganun na ba? Sabi ko nga sa'yo, hindi naman kami public. Hayaan nyo na. Masaya. Kung naman yung nakikita nyo, gano'n naman kami. So, masaya. So, masaya talaga. Any update sa movie niyo with Alden Richards naman? Yun nga kahit ako, wala rin akong update. Kasi ang last kong update was, sabi, in-edit pa ni Direk Alden. Kasi sana... Tapos na yung shoot. Oo, tapos na yung shoot. Ang ganda ng film na yun. Pero this year papalabas. Hopefully, this year ilalabas. Hopefully. How does it feel working with Alden? How does it feel working with Direk Alden? Alam niyo, sobrang bait. Sobrang bait na Alden. Wala akong masabing iba. And then, ang galing niya kasi he switches from being an actor to director. So like, kahit like 5, 4, 3, 2, 1, siya nagsasabi nun.
action! Tapos siya rin mag-act kasi kausap ko siya kunyari. So, ang galing niyang artista. And sweet. So, may one time, sabi ko, Direk, pagprutas ka naman. Akala joke-joke lang. Parang siguro 20 minutes after, boom, may mga baskets of fruits na. Tapos, binigay din namin sa mga kasama namin. So, yun, ganun siya. Kevin, what's your summer plan for 2020? Ano? Summer plan this year? Summer plan this year? Depende sa Viva kung bibigyan nila ako ng summer break. Yun. Maraming salamat. Thank you guys. See you again. Uy, yung kinamin ni Marco next month na yun. So for sure makikita ko ulit. Soundtrack ganda eh. Parang from the 90s. So, I wonder, napataw ba kayo? At I also wanna ask, ano ba yung pwede nating ma-message for fun lang, for your younger self? Yung time nyo, kung naalala nyo pa, how were you like back then? I'm speaking for myself, talagang napa-throwback ako. Actually, napanood ko pa lang kasi si Direk Giles, pinanood niya sa akin yung Korean version and the Japanese version. Doon pa lang, sabi ko, oh my gosh, pag gawin itong Filipino version, parang nakakaiyak kasi mas lalagyan pa nila ng pusong, alam mo naman mga Pinoy, di ba? Gusto natin yung makapagdamdamin, mas dramatic ng konti. So, na-remind, of course, nag-reminisce ako while doing the shoot. At hindi lang ako nag-reminisce dun during high school kasi that time, hindi ko masyadong na-experience yung mga high school days because I was working as professional na actress since I was 9 years old. I was discovered by Viva, alam mo yan, Israel. So, alam mo yun, hindi ko masyadong na-experience sa high school. Siguro mas nag-reminisce ako dahil yung mga katrabaho ko, kami yung mga Viva babies before. So, I've worked with them several projects, and then after a long time, nagkatrabaho ulit kami. So, yun yung para sa akin, mas na-touch ako actually. And of course, yung mga barkada ko rin sa high school. A message to my younger self. Advice? Siguro just for fun. Siguro not to be so hard on yourself, on myself, and just to keep on dreaming, you know, and just let go and let God for me, you know, and just enjoy your journey in life. Ako napa-throwback talaga ako kasi parang na-realize ko, life was simpler then. Mas simple ang problema, mas simple ang yung bakon mo lang ang problema mo, kung paano mo titipirin, paano makagimik ka, yung mga ganun lang ba? Tapos, message to my younger self, obey your parents. Hindi nga, totoo. Totoo pala yun, diba? Kasi nung bata ako, parang naiisip ko, ano ba yan? Parang hindi kami nagkakaintindihan ng magulang ko. Ngayon na magulang na ako, siguro sinasabi din ni Quentin, hindi kami nagkakaintindihan ng magulang ko. Hindi ba? Yung ganun lang. Ako, well, one throwback kasi, syempre, original Viva baby din ako. So, it's nice to work with, yan nga, sila Ate Vina, sila Sunshine, sila Tanya, kasi kami naman yung magkaka-batch before. So, yung thought lang na magkakasama kami, super throwback na and parang nostalgic na yun sa akin. And then, na-reminisce ko din yung high school days ko nung nag-aaral ako na syempre marami rin akong kalokohan ng bata. So, naalala ko nung pinapanood ko parang, oo nga, ganyan-ganyan din kami talaga nung high school. Kaya ako, yung message ko siguro sa younger self ko na mag-aral kang mabuti talaga para pag tumanda ka, meron kang palaging mapupuntahan sa buhay. Thank you. Thank you very much. That was Miss Natalie Tomada of Philippine Star.